Sabi nila, pagpatulis daw na ganito, tandang. Pagkabilog, inahin. Magandang umaga mga kamanok. Ito na naman tayo. Umaga na naman. First thing in the morning uli. Magpapatoka naman tayo ng manok. Lagi tayong maagang gumigising kasi meron tayong trabaho. Kaya unahin muna natin silang asikasuhin. Alas 5 na ng umaga ngayon. Ayan. Pero bago yan, gusto ko muna ipakita sa inyo yung itong mga nakasalang ko. Actually na ipakita ko na ito nung doon sa nakaraang video ko. Ito nga yung pumpkin, tapos ito yung gold na nakasalang natin. Bali 3 weeks na silang ang ginagawa ko, single matting lang para yan, medyo mailap kasi ang mga inahin nakuha sila naninibago sa camera. Yan, nababaguhan sa camera. Single mating ang ginagawa natin para madali nating ma-identify yung palahin natin. Hindi naman tayo farm, pero syempre maganda rin yung alam natin yung pinalalahi natin. Yan, gold saka pumpkin yan. Bali meron na siyang 6 ba o 7 pitong itlog. Medyo madilim lang. Bali 7. Ayan, kung mapapansin nyo, ito malalaki. Malibasa, malalaki rin ang malalaki rin ang tandang at saka inahin. Sabi nila, pagpatulis daw na ganito, tandang. Pero wala pang scientific na nagpapatunay na pagka mahaba o bilog ang itlog, sabi nila pagka mahaba daw, tandang. Pagka bilog, inahin. Ito medyo bilog yan, so siguro inahin. Kahit markingan natin, di rin naman natin ma-identify yan. Ito medyo patulis naman ang patulis ang dulo. Yung mga patulis daw ang dulo, tandang yan. Yan. Pero ewan ko rin, hindi rin natin masasabi kasi hindi naman natin sigurado. Pero itong 7 pirasong tuwan, tingin ko tandang. Pag lumabang yung tandang, pag napisa, di mas maganda. So yan ang aabangan ninyo. Aabangan natin kung gaano karami yung tandang na bibigay nitong pumpkin natin. Nabanggit ko na din, wala pang history ng panalo to. Wala pa siyang history ng panalo. Pero sabi naman sa akin nung nagbigay, mga kapatid daw na nanalo. Maganda kung ganun. Mapaparami natin. Kaya ganyan. At pabor sa mga buyer natin kasi syempre mahirap naman magbenta tayo ng hindi nagpapanalo, diba? Kaya nga sila bumibili kasi maasa silang magaling ang manok natin
o nagpapanalo. Yan. Matangkad yan. Green legs. Straight comb. Parehas straight. Parehas na straight comb dyan. Yan, straight comb. Yellow leg. Ito kung mapapansin nyo, yung paa. Meron siyang doble. Doblehan ng kanyan. Doblehan ng paa niya, no? Yan. Yan. Focus natin. Ay, tinapakan. Yan. So yun yung tinatawag nilang bato-bato. Na pag ibinibitaw mo, talon lang ng talon. Pero pagka may tari na, pasok lagi. Laging pasok ang kwan. Ang palo niya. Laging pasok ang tari sa kalaban. Kwanto, magmula nung sa kauna-unahan, yung mga ninuno pa niya. Kwan na siya. Straight na sila, nagpapanalo. Yan. So, lipat naman tayo dun sa bulik na pinalalayan natin. So, ito yung bulik natin. Ayan. Ang history naman ng bulik na to, sabi sa akin ng mga bumibili, rounder daw sila, nananalo. Mga sabi sa akin ng last na bumili, 3 palo lang daw ang ginawa nito eh. Sa kwan, yung lahi nito 3 palo lang daw ginawa sa kalaban. Nanalo. Ito naman ang itlog. So malaki ang diferensya nito doon sa isa. Ito maliliit. Ito kasing inahin natin, kwan, basal. Ibig sabihin virgin. Ngayon pa lang siya mangingitlog. Ngayon pa lang siya nangingitlog. Bali, kwanto, 9 months tong inahin natin. Ngayon pa lang natin siya, umpisa pa lang, kumbaga. Yun. So medyo maliliit. Ito halos puro bilog lahat eh. Hindi ko lang alam kung may tandang ba rito. Hindi ko mahawakan kasi hawak ko yung inahin. Hawak ko siya kasi may ilap. Green legs din yan. Ayan, may tahid So yun, bitawan na natin at tayo ikon na, lalabas na. Medyo may ilap siya eh. Ikon siya, yung may ilap sa camera. Yan. Yan, maganda-ganda ang kuha niya rito. Matangkad din yung kanayan inahin. Kuwan lang kasi unang pangingitlog kaya malilit ang itlog niya. Lilinisin na natin yung mga patukaan ng ating mga manok kasi maaga tayong kuwan. Papasok ngayon. Ayan, may itlog na Pero kanto, itlog sa patuka lang yan. Pero ibig sabihin yan,
ready po ko na to, mangingitlog na uli. Dalawang beses ko na nagamit itong inahin na to. Gilmore. Ready for breeding uli, breeding na siya. Kaya lang hindi muna kasi medyo marami na yung kon natin. Marami na yung medyo marami na yung palahin natin ngayon. Pagkatapos ng dalawa doon, titigil muna ako sa pagbibreed. Ibig sabihin sa pagpapalahi. Titigil muna tayo sa pagpapalahi. Yan. Ang oras ng patukan natin alas 6. Tapos mamayang hapon alas 4. Actually yung iba alas 7. Kung may trabaho tayo, adjust tayo ng isang oras. Alas 6, 6, tapos 4 na uli. Yan. So sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayon. Maraming salamat ulit sa inyo. Sana i-subscribe nyo yung channel natin, i-share na rin ninyo, like and comment na rin kayo kung may mga suggestion kayo o kung may mga gusto kayong ang tawag dito, kung may mga gusto kayong ipa-content sa atin. Yan. Magandang araw sa inyo.